provision dito po sa ating tahanan ng Diyos dito po sa Receiver. Pastor Mendio, maraming salamat. Kasi yung prayer po talaga po ang sandigan po natin. Kasi si Lord lang naman po talaga ang great healer at ang great provider. Sabi nga ni Mama, ang Jehovah Rapha and Jehovah Jireh po. Salamat po sa hindi po pag-iwan sa akin nung una pong ako'y na-operahan, na i-create ko naman na successful. Si Teacher Stella, si Jamaica, si Jonil po, dahil nung mga panahon po na yun ay hindi pa malaman nila Mama kung paano po sila luluwas. Alam ko po sa panalangin, nandun naman po sila palagi. So, maraming salamat po sa buong angkang po ng Sistona. Hindi ko maisa-isa, lalo na si Mama Lily. Sa pagsama niya po sa nanay ko, sa pag-aalaga po ng mga anak ko. Sa Tata, sa Ate B, sa Ente, napakarami po gusto kong pasalamatan na kami makalimutan ako magtampo. Pero alam po yun ng Diyos kung paano po sa puso ko. Palagi po ako nag-thank you. Si Ninang Emmy, si Rhea May, si Kat, si Al. Napakarami po. Maraming salamat po. At yung po itinataas ko po kay Lord at siya po ang nagbigay sa akin sa inyo. So ang gusto ko pong ipatotoo, dito na po ako sa pagpapatotoo, Pastor, kasi kung sabi ni Nora Honor sa pelikula niya na walang himala, sa akin po may himala po. Talagang naramdaman ko po yan nung tumigil yung discharge. Nung tinanggal po yung catheter, nung pumunta po kami sa PGH, sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng tamang doktor, hindi ko po kilala ito. Gusto ko lang po may ginagawa po ako habang naghihintay po nung sa Pasay. Kasi yung time frame po medyo matagal. Eh ako po bilang may katawan, sabi ko, kailangan kumilos din ako kasi nasa Diyos ang awa na sa tao. Sabi ko, Lord, hindi ko po kilala itong mga doktor na na-search ko. Bigay niyo po sa akin yung doktor na talagang gagamitin niyo po. So pumunta po kami doon nila Mama Beth and si Ate Emeline. Salamat po, Mami Nitz, ang ating everlasting. Nagpapasalamat din po ako sa inyo. So pumunta po kami doon na parang muntik na rin kami mawala ng pag-asa kasi sobrang lagpas na po yung oras ng 10 to 12. Nasa operating room daw po yung doktor. So sabi ko na po, sa isip ko na ko, Lord, baka hindi patuloy yung pag-ihintay namin. Pero awa naman po ng Diyos, dumating naman po kahit na anong oras na. Sabi ko, hintayin natin na. So binigay naman po ni Lord. So nung nandun na, sinabi ko po yung nangyari. Then ang una niya po sinabi, bakit nakakatheter ka pa? Sabi ko yun po kasi ang instruction po ng OB ko para mabawasan yung discharge. Sabi niya, lalo ka lang may infect niyan. May effect pa sa yung catheter. Sabi ko, wala nga po. Saka medyo may pain na po akong nararamdaman dahil 1 month na 3 weeks na po. Sabi niya, tanggalin natin yan. So tinanggal niya po. Thank you Lord, thank you po Dok. Wala po kami ibang masabi kundi amin. Salamat po. Pagtanggal niya po, hanggang makauwi po kami dito, na-refer niya ako sa surgeon. Sabi po niya, sabi ko, Dok, tulungan niyo po ako. Paiyak na rin po ako kasi wala po kaming budget kung sakali man. Kasi sabi niya rin po ay talagang ang magiging solusyon ay operasyon. Opera po. So, sige, huwag ka mag-alala, sabi niya. I-refer kita sa charity. Sa PGH. So, doon pa lang nagkapag-asa na po kami na kahit pa paano po yung problemang pinansyal ay mababawasan. So, thank you po, Lord. Hanggang sa katawagan pa, pabalik na po kami dito. Maya si Mama, nag-text na ba? Nag-message na ba? Kasi syempre nitay po namin
Tawag po nung sa PGH. Wala pa may. Hanggang pag-uwi po, nagpalit na ako. Sa awa po ng Diyos na wala po yung discharge ko. So, pasalamat po talaga kami. Sabi ko, ma, wala nang lumalabas sa ano po. Ano po? Ha, talaga ba? Opo. Pero observe ko pa. Tapos, normal na po ako umiinig. So, sabi ko, Lord, ito na ba yung healing ko sa akin? Sabi ko, kiniklaim ko po na hinil na ako ni Lord dahil po sa panalangin ninyo. Sabi rin po ng doktor, ang lakas nyo yata ang panalangin. Kasi very rare daw po yun. Na-expect niya na lalakas pa. Talagang inaano nyo, pa-operahan niya na po ako eh. Hintay ng surgeon. So sabi ko, ma, bumalik tayo kasi hanggang yung Thursday. Wala po talaga, totally nawala. Sabi ko, check up tayo ulit, ma. Sinubok na naman kami ni Lord. Konting comedy pero totoo po ito. Kumikilos po talaga si Lord sa amin. 10 to 12 po ang schedule. So, dahil po na-late siya nung nakaraan, sabi ko, ma, mga 9 na tayo umalis. Kasi para hindi ganun kahaba yung ano, kasi ang babata po nung kasama ko, diba? So, na ano naman ako, maghintay sila. So, 9 kami umalis, Pastor Medro. Ang doktor, sa kalagitnaan po, nag-text yung secretary. Ma'am, 9 to 10 lang po yung doktor na yun kasi may opera na naman daw siya ng 10 onwards. Sabi ko, 9:54 naman. Nandun pa po kami sa, saan ba yung sinabi ni Papa? Yung isang kanto bago pa po mag-PGH. Sabi ko, 9:54 naman. Hindi tayo aabot naman. Nung paliko pa sa PGH, nag-stoplight pa. Sabi ko, ma, bumaba na kayo. Sabi ko talaga, ma, bumaba na kayo ni Ate Emeline para alam na doon na po ako, mag-miss ka na. Sabi, hindi, ayaw ko pa na. Kasi go kasi sa kabila, paano kami tatawid? Tama nga naman po. Diyos ko, Lord, ano ba ito? So, tinext ko na lang po yung secretary. Sabi ko, please, nandito na po kami, paakyat na po. Paantay po ako. So, takbo kami, takbo na. Kaya lang sabi ko, ma'am, ano ba yung takbo ko? Eh, baka biglang may lumabas kasi ninenervyos na po. Eto na pag-akyat po namin, tamang-tama nung pumunta na ako dun sa reception, nandun yung doktor at yung secretary nag-uusap. Sabi ko, Dok, nandiyan na po daw yung isang pasyente. Parating na. Ako po yun! Sabi ko, Dok, ako po yun. Salamat po nandiyan ka ba? Kasi nagmamadali po talaga siya eh. Sabi ko, Lord, thank you, Lord. Kasi at least po, malaman po namin kung anong gagawin. Pero nagulat po talaga siya. Nagulat po siya. At yun din po ang sinabi niya. Ang lakas niyo yata panalangin. Kaya sa lahat po ng nanalangin, nakasama po namin nandun na yun. Kasi hindi pa naman po ako cleared. May 1 month observation pa po. Anytime po kung may lalabas ulit or what, babalik po ako sa kanya. Ito na naman kagabi, sorry. Ma, may dugo. Kasi parang nag-spotting po ako. Sabi naman ni Mama, manalangin lang tayo, Shings, kasi kung ano-ano. Kasi ang Diyos ang nakakaalam sa ating pinagdaraan. Sabi ko na, magdasal tayo na kasi may dugo. Oh Lord, ano ba itong mga sign na to? Pero nung binasa-basa ko, parang normal naman siya after ng 5 weeks. Kung sakali po. Pero sabi ko, kung ano man po, it's your will po, Lord, kung ano man po. So, dun po sa pinagdaanan ko, dito po umikot yung, alam ko i-share yung apat po to na Bible verses na parang dito po umikot yung mundo ko. Bukod pa po sa ibang napakarami po. Una po yung laging sinasabi nila Pastor Medro. Shout out din po pala kay Pastor Kim ng True Vine. Maraming salamat po, Pastor Kim, Pastor Medro, dahil yung communicate niyo daw po siya. So, napakaganda rin po ng panalangin ni Pastor Kim. Sabi po sa Isaiah 41:10, do not fear for I am with you. So, ramdam na ramdam po ng buong pamilya namin. Kasama po ni
34:18. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are cursed in spirit. Sabi ko, Lord, kung ano man po yung reason niyo kung bakit po naranasan ko to. Kung ito po ay paano, kasi nag-iisip po ako, totoo yung sabi ni Pastor Menjo. Pag may pinagdadaanan ka, Lord, bakit ako? Pati ko iba, anong kasalanan ko? So sabi ko, Lord, ikaw lang po nakakaalam kung ano po yung may mabigat na akong kasalanan. Patawarin mo ako. Tapos nag-usap po sa akin na yung mga naghihirap po ay mahal ng Diyos. Dahil gusto niya po mas mapalapit tayo sa Kanya. So talagang wala po akong ibang kinapitang ko. Yung panalangin po. At si Lord. Tapos pag nakikinig po ako ng music, sabi kasi makakatulong. Although ginagawa ko naman po yun. Pero parang naging every night po siya sa akin. Sabi po dun sa kanta sa Jeremiah 17:14, Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved, for you are my praise. Kaya kinlaim ko po na hinil na po ako ni Lord. Amen po talaga. Amen. At yung panghuli po, for with God nothing shall be impossible po. Sabi po yan sa Luke 1:37. Kaya itong nararanasan ko po talaga ay biyaya po ng Diyos na patuloy po namin pinapanalangin na magtuloy-tuloy po, Pastor Menjo, hanggang hindi po ako maklear ng doktor. Pero alam ko po kay Lord, cleared na po. So sa Diyos lang po tayo, siya po ang ating sandigan.